Magandang araw sa inyong lahat. Ako ang host ng Pandaigdigang Ekonomiya, ang channel na sumisira sa mga nakasanayang kaalaman. Bakit kaya nilagyan ng Timog Korea ang unahan ng kanilang missile ng isang napakabigat na bloke ng bakal na tumitimbang ng 8 tonelada sa halip ng mga pampasabog? Walang ganitong uri ng missile saan man sa buong mundo. Ito ang rurok ng aghampan depensa ng Timog Korea na kayang maghasik ng takot sa pamunuan ng kalaban kahit walang mga sandatang nuklear. Upang wasakin ang isang bunker na nakatago 100 metro sa ilalim ng lupa, mas mahalaga ba ang isang malaking pagsabog o mas mahalaga ang bilis ng pagbagsak ng isang napakabigat na bagay pababa? Ngayon, papasok tayo sa mundo ng agham ng armas na bumabaligtad sa ating mga karaniwang kaalaman. Sa kasalukuyan ng mga pinakamapanganib na pasilidad ng militar ng Iran na nagpapataas ng tensyon sa gitnang silangan tulad ng mga base para sa pagbuo ng nuklear at mga launch pad ng ballistic missile ay pawang nakatago sa malalalim na underground bunker sa ilalim ng mga bundok ng granite na daan-daang metro ang kapal. Upang wasakin ito, kailangang isaalang-alang ng Amerika ang mga tactical nuclear weapon o mga dambuhalang bunker buster bomb. Ngunit nilutas ng Timog Korea ang komplikadong problemang ito gamit ang isang ganap na magkaibang pamamaraan ng purong pisika. Ito ay sa pamamagitan ng halimaw na missile na Hinmu, 5 na ang bigat ng warhead, ulo ng missile lamang ay umaabot sa 8 tonelada. Nakakagulat ang missile na ito ay walang pampasabog na pumuputok. Sa halip ginagamit lamang nito ang matinding bilis ng pagbagsak mula sa kalawakan at ang napakabigat na timbang nito upang lumikha ng isang artipisyal na lindol sa lupa na magpapaguho sa mga bunker. Isang sandata na nagdudulot ng sakunang geological higit pa sa pisikal na pag-atake. Ngayon, malalim nating susuriin ng may 3D simulation kung paano nawawasak ng halimaw na missile na ito ang mga malalalim na underground fortress ng Iran o Hilagang Korea sa pamamagitan ng nakapanlulumong kinetic enerhiyang kinetiko ng pisika at mga prinsipyo ng destruction engineering. Bago tayo pumunta sa malalim na usapin ng pisika, kailangan muna nating maunawaan ang background kung bakit ang modernong digmaan ay nagtatago na sa ilalim ng lupa. Malamang nakakita na kayo ng mga underground base na tinatawag na Missile City ng Iran. Sa loob ng dambuhalang network ng mga tunnel na hinukay sa makakapal na bato, maraming ballistic missile ang nakahanda para ilunsad. Ang ganitong mga underground fortress at estratehiya ay ang tanging paraan ng kaligtasan para sa mga bansang nawalan ng kontrol sa kanilang himpapawid. Kung hindi mo makontrol ang langit, magtatago ka sa ilalim ng lupa. Hindi lang ito kwento ng ibang bansa. Ang Hilagang Korea na nasa hilaga ng Korean Peninsula ay isa rin sa mga bansang may pinaka-advanced na teknolohiya at pasilidad ng mga underground fortress sa buong mundo. Itinayo nila ang kanilang mga pangunahing command post nuclear facility at maging ang mga hangar ng fighter jets sa ilalim ng mga bundok ng granite na may lalim na 10 hanggang 100 metro. Ang granite mismo ay nagsisilbing natural na bulletproof vest. Kahit na ibagsak mo ang 12-dosenang mga ordinaryong bomba sa tuktok ng bundok, makakaramdam lamang ng mahinang panginginig ang mga pasilidad na nasa 100 metro sa ilalim ng lupa. Ang pisikal na pagkakahiwalay ay lumikha ng isang perpektong depensa. Upang wasakin ang mga malalalim na underground bunker na ito, matagal nang pinoproblema ito ng mga makapangyarihang militar sa mundo. Nang mapagtanto ng mga siyentipiko na hindi kayang butasin ang bato ng mga ordinaryong bomba na malakas lang ang pagsabog, sinimulan nilang bumuo ng tinatawag na penetrating bomb o bunker buster. Ginawa nilang napakakapal at matigas na metal ang lalagyan ng bomba at pinapasabog ito gamit ang isang delayed fuse, hindi pagkatapos nitong tumama sa lupa kundi kapag nakabaon na ito ng malalim. Ang kasaysayan ng bunker buster ay kasaysayan ng labanan ng sibat at kalasag. Upang mas bumuon ng malalim sa mga bunker, palaki ng palaki at pabigat ng pabigat ang mga bomba. Ngunit mayroong isang nakamamatay na pisikal at taktikal na kontradiksyon na nakatago rito. Habang bumibigat ang bomba, lubos na nalilimitahan ang mga paraan upang dalhin ito. Hindi na ito kayang dalhin ng mga fighter jet at tanging mga dambuhalang strategic bomber na lamang ang kayang lumipad sa himpapawid habang dala ang mabibigat na bloke ng bakal na ito. Kakibat nito ang panganib na parang pagpapakamatay dahil kailangan nilang lusutan ang mahigpit na air defense network ng kalaban at lumipad ng mismong nasa itaas ng target. Ang Amerika ang nangunguna sa larangang ito. Binuo nilang GBU-57 MOP ang pinakamalaking conventional bomb na umiiral upang atakehin ang Fordo nuclear facility ng Iran o ang mga underground command post ng Hilagang Korea. Ang bigat ng bombang ito ay umaabot sa 1,400 beten na tonelada. Ang bigat na 30 na tonelada ay katumbas ng pinagsamang bigat ng 3 African elephant.
Ang dambuhalang bombang ito na ginagabayan ng GPS ay malayang nahuhulog free fall patungo sa target at binubutas ang ibabaw ng lupa. Ipinagmamalaki ng GBU 57 ang nakakatakot na kakayahang bumutas ng reinforced concrete hanggang sa halos 60 metro. Ang matulis nitong warhead na gawa sa special alloy ay ginagamit ang kinetic energy upang butasin ang bato. At kapag naabot na nito ang target na lalim sa sabog ang 2.4 tonelada ng high-performance explosives na nasa loob nito na dudurog sa bunker. Sa teorya ito ang perpektong sandata sa pagwasak ng mga pasilidad sa ilalim ng lupa. Ngunit ang taktikal na limitasyon na binanggit kanina, ang kahinaan ng paraan ng pagdadala nito ang nagpapabagal dito. Ang tanging sasakyang panghimpapawid sa buong mundo na kayang magdala ng 14 toneladang halimaw na ito ay ang B-2 Spirit Stealth Bomber ng US Air Force. Kailangang palihim na pumasok ang B-2 ng malalim sa teritoryo ng kalaban at ibagsak ang bomba sa mismong itaas ng ulo ng target. Kahit na stealth ito, napakalaking panganib ang isulong ang isang mabigat na bomber sa loob ng mahigpit at patong-patong na air defense network ng modernong panahon. Kung sakaling mapabagsak ang B-2, ang pinsala ay higit pa sa pagkabigo ng operasyon. Ito ay isang sakuna sa antas ng pambansang kalamidad. Higit pa rito, inaabot ng ilang oras hanggang mahigit 10 oras ang paglipad ng bomber mula sa pag-takeoff hanggang sa maabot ang target. Sa modernong digmaan ng ganitong katagal na pagkaantala ay nakamamatay. Sapat na ang oras na ito upang lumikas ang pamunuan ng kalaban sa isang underground bunker o upang makapagtago na ang mga mobile missile launcher pagkatapos nitong magpaputok. Sa madaling salita, ang kasalukuyang pamamaraan ng pagbagsak ng bunker buster gamit ang sasakyang panghimpapawid ay tiyak ang lakas ng pagwasak, ngunit may malubhang kapintasan pagdating sa bilis at kakayahang makaligtas. Kaya paano natin lulutasin ang dilemang ito? Wala bang paraan upang tiyak na mapaguho ang mga malalalim na underground bunker ng kalaban sa loob lamang ng ilang minuto habang pinaparalisa ang kanilang air defense network nang hindi na kailangang magpalipad ng bomber? Dito nagsimula ang mga siyentipiko ng depensa ng Timog Korea sa isang ganap na kakaibang antas ng pag-iisip o reverse engineering. Paano kung sa halip na ihulog ang bomba mula sa eroplano ay ilunsad dito sa kalawakan at hayaang bumagsak na parang meteor? Paano kung gumamit tayo ng purong enerhiya ng pisikal na banggaan, kinetic energy, sa halip na lakas ng pampasabog? Ang baliw na imahinasyong ito ay naging totoo sa pamamagitan ng high-yield ballistic missile na Hyunmoo 5 batlubos na sinira ng Hyunmoo ang mga patakaran ng mga nakaraang sistema ng armas. Ito ay isang walang katulad na sandata na pinagsasama ang lakas ng pagwasak ng isang bunker buster, ang bilis ng isang ballistic missile at ang kinetic energy ng isang bulalakaw na bumabagsak mula sa kalawakan. Bakit gumawa ang Timog Korea ng missile na may kakatuwa at napakabigat na warhead? Ang sagot ay nakatago sa isang napakasimpleng formula ng pisika na natutunan natin noong high school. Natatandaan ba ninyo ang formula para sa kinetic energy? ELFSAC 12 mv2. Dito ang E ay enerhiya, ang MAM ay mass bigat, masa at ang V ay velocity, bilis. Ito ay isang napakalinaw na batas ng kalikasan. Ang lakas ng pagwasak o kinetic energy na taglay ng isang bagay ay proporsyonal sa masa nito at proporsyonal sa kwadrado square ng bilis nito. Ang pilosopiya ng disenyo ng Hyunmoo 5 ay nagsimula sa pagtutulak sa formulang ito hanggang sa pinakasukdulang hangganan nito. Ito ay tungkol sa labis na pagpapalaki ng masa at pagpapataas ng bilis sa sukdulan upang lumikha ng enerhiyang higit sa inaakala. Una, pag-usapan natin ang mass o MEM. Ang bigat ng warhead ng mga karaniwang tactical ballistic missile ay nasa pagitan ng 500 kilo hanggang higit sa 1 tonelada. Kahit sa ganitong bigat, naglalabas na ito ng malakas na pagsabog na kayang patagin ng isang lugar na may radius na 12-dosenang metro. Ang mga missile na tinatawag na world-class tulad ng Iskander ng Russia o ang ATACMS ng Amerika ay may bigat din ng warhead na nasa 500 kilo. Ngunit ang bigat ng warhead ng Hyunmoo 5 ay higit sa imahinasyon. Sinasabing umaabot ito sa 8 tonelada at umabot pa ng hanggang 9 na tonelada ang maximum. Ito ay higit sa 10 beses kaysa sa mga ordinaryong missile. Maaaring hindi ninyo lubos na maisip kung gaano kabigat ang 8 tonelada. Ang bigat ng isang malaking city bus ay humigit kumulang 10 tonelada. Ibig sabihin, isipin ninyo ang isang dambuhalang bloke ng bakal na kasing laki ng isang bus na nakakarga ng buo sa unahan ng isang missile. Posible pa nga na ang warhead na ito ay hindi gawa sa ordinaryong bakal kundi punong-puno ng tungsten na may napakataas na density o mga special heavy metal alloy. Ito ay isang pagpili sa inhenyeriya upang mabawasan ang bulto habang pinapalaki ang masa upang mapataas ang kakayahang makabutas. Ngayon oras na para suriin ang bilis o VER.
Ang GBU-57 bunker buster na ihinuhulog mula sa B, dalawang bomber na nakita natin kanina ay gumagawa ng free fall. Kahit na ihulog ito mula sa taas na 12 kilometro, mahirap lampasan ang terminal velocity nito na Mach 1 dahil sa air resistance. Kahit gaano pa kabigat ang isang bagay, hindi natin maaaring palakihin nang walang hanggan ang kinetic energy nito dahil sa limitasyon ng bilis. Ngunit iba ang Hyunwoo-5 na isang ballistic missile. Ito ay isang bagay na lumalabas sa kalawakan at saka bumabagsak. Pagkatapos ilunsad, binubutas ng Hyunwoo 5 ang atmosfera at pumapaimbulog patungo sa kalawakan sa taas na daan-daang kilometro at umaabot paminsan ng 1,000 kilometro. Ang taas na ito ay mas mataas pa sa orbit kung saan nakalutang ang International Space Station. Kapag naabot na ng 8 toneladang bakal ang pinakamataas na punto, hihilahin na ito ng gravity ng mundo at magsisimula ang isang pabagsak na freefall. Dahil walang air resistance sa kalawakan ng missile ay bumibilis ng nakakatakot habang sumusugod patungo sa lupa. Pagkapasok nitong muli sa atmosfera at bumulusok pababa sa lupa ang bilis ng Hyunwoo, 5 ay lumalagpas ng Mach 10 na higit sa 10 beses ng bilis ng tunog. Isa itong hypersonic na bilis na higit sa 3.4 km bawat segundo. Isang nakakatakot na bilis na kayang marating ang busan mula Seoul sa loob lamang ng mahigit 1 minuto. Ngayon i-substitute natin ang mga numerong ito sa formula na frax 12 mv2 kanina. Masa na 8,000 kilo at bilis na lagpas 3,400 metro bawat segundo. Lalabas ang isang dambuhalang numero na may hirapang kalkulahin ng isang ordinaryong calculator. Ang kinetic energy na nalilikha sa sandaling bumangga ang dambuhalang warhead na ito sa lupa sa bilis na Mach 10 ay katumbas ng sabay-sabay na pagsabog ng 12 dosenang tonelada ng TNT explosives. Hindi iba ang kalikasan nito kumpara sa pagsabog ng mga ordinaryong explosives. Ang chemical explosion ay nagpapakalat ng enerhiya sa lahat ng direksyon, ngunit ang kinetic energy ng Hyunwoo 5 ay nananatiling lubos na nakasentro at bumabaon ng patayo patungo sa target. 100% ng dambuhalang enerhiyang iyon ay bumubuhos ng pababa lamang sa ibabaw ng lupa. Sa sandaling dumapo ang missile sa lupa, ang kinetic energy na nalikha ng 8 toneladang masa at bilis na Mach 10 ay agad na nagiging isang malakas na shockwave. Ito ay parang paghampas sa mundo gamit ang isang dambuhalang martilyo na tumatama sa isang palehan anvil. Ang shockwave na ito ay kumakalat sa napakabilis na paraan sa pamamagitan ng bato na bumubuo sa crust ng mundo. Ito ang pinakabuod na prinsipyo kung paano sinisira ng Hyunwoo 5 mga bunker ang konsepto ng artificial earthquake weapon. Hindi ito binubutas gamit ang pagsabog, kundi pinapaguho gamit ang lindol. Hindi na nito kailangan pang butasin ng makapal na bato at sumabog sa loob gaya ng mga nakaraang bunker buster. Hindi na kailangang maabot ng warhead ng Hyunwoo ang mismong loob ng bunker. Sapat na ang pagbangga nito sa ibabaw ng lupa o ang pagbaon nito ng mababaw. Ito ay dahil ang dambuhalang seismic wave na nabubuo nito ay yayanig sa buong granite ground na daan-daang metro ang lalim. Ang mismong bundok na gawa sa bato ay nagiging medium ng matinding pagkabigla at nagbabago upang maging sandata na aatake sa bunker. Isipin ninyo ang command post ng kalaban na nakatago ng malalim sa ilalim ng lupa. Ang makapal na kisame ng granite ay isang matibay na kalasag laban sa mga panlabas na pagsabog. Ngunit sa sandaling dumating ang artificial seismic wave na nilikha ng Hyunwoo 5, ang matibay na kalasag na ito ay nagiging pinakakakilakilabot na sandata laban sa kanila. Dahil sa malakas na pagyanig, nagkakabitak-bitak ang bato at daan-daan hanggang libu-libong toneladang tipak ng granite ang umuulan mula sa kisame ng bunker na parang yelo. Ito ay isang kabalintunaang pagguho kung saan ang sariling depensa ang mismong guguho sa kanila. Ang mga tauhan sa loob ng bunker ay hindi mamamatay dahil sa pagsabog. Sila ay malilibing ng buhay sa loob ng gumuho nilang artipisyal na kuweba. Ang mga command and control facility, communication network, life support system at lahat ng bagay ay madudurog sa ilalim ng dambuhalang bunton ng mga bato. Ito ay higit pa sa simpleng pagwasak ng pasilidad. Isa itong paraan ng pag-atake na nagtatanim ng pinakakakilakilabot na psikolohikal na takot sa pamunuan ng kalaban, sapagkat ito ang sandali kung kailan ang pinakaligtas nilang taguan ay nagiging sarili nilang libingan. Ang ganitong pamamaraan ng pag-atake gamit ang kinetic energy ay may isa pang nakamamatay na bentahe. Ito ay halos imposibleng harangin, intercept o walang air defense network sa mundo ngayon ang makakapigil sa Hyunwoo 5 kapag ito ay patayang bumubulusok pababa sa bilis na higit sa Mach 10. Ang mga pinakabagong interception system tulad ng Patriot o THAAD ay epektibo laban sa mga missile na lumilipad ng pahilig, ngunit ayon sa pisika halos imposibleng harangin ang isang 8 toneladang bloke ng bakal na patayong
bumabagsak sa halos 90-degree na anggulo pababa mula sa kalawakan. Kahit pa ipagpalagay natin na himalang natamaan ng interceptor missile ang warhead ng Hyunmoo. Kung ordinaryong missile iyon, sasabog ito sa himpapawid at magkakalat bilang mga piraso, ngunit ang Hyunmoo tima ay isang buong bloke ng bakal na walang pampasabog. Kahit bumangga at sumabog ang interceptor missile, pananatilihin nito ang dambuhalang masa na 8 tonelada at ang napakalakas nitong momentum. Maaaring may bahagyang magbago sa direksyon trajectory nito, ngunit ang dambuhalang bakal na iyon ay patuloy na susugod patungo sa lupa sa bilis na Mach 10 at wawasakin pa rin ang target na lugar. Ito ang asymmetric, hindi pantay na takot na dala ng mass weapon. Hindi ito pumuputok kaya hindi ito mapaparalisa at masyado itong mabigat at mabilis kaya hindi ito mapipigilan. Ang tanging depensa rito ay ang wasakin nito bago pa man ito mailunsad, ngunit ang Hyunmoo ay nakasakay sa isang mobile launcher na maaring palihim na ilunsad mula saan man sa mga bulubunduking rehiyon ng Timog Korea. Ibig sabihin, kahit ang pagtukoy sa mga palatandaan ng paglunsad at paggawa ng preemptive strike ay labis na mahirap. Ngunit dito tayo haharap sa isang dambuhalang hamon sa inhenyeriya. Kung ang warhead pa lang ay may bigat na 8 o 9 na tonelada, ano na ang kabuuang bigat ng buong missile? Tinatayang ang kabuuang bigat ng Hyunmoo, 5 kasama ang propellant at fuel, ay umaabot sa 36 na tonelada. Ang pagpapalunsad sa dambuhalang halimaw na ito na kasing laki ng isang space launch vehicle mula sa isang may gulong na mobile launcher vehicle sa halip na sa isang naka-perming silo ay isang bangungot na gawain para sa mga rocket engineer. Ano ang mangyayari kung gagamit sila ng hot launch method kung saan pinaandar ang makina sa loob ng launch tube tulad ng ordinaryong missile? Ang apoy at pressure mula sa solid fuel motor upang maitulak pataas ang 36 na tonelada ay hindi kayang isipin. Kung lalabas ang matinding apoy na iyon sa loob ng launch tube, hindi lang ang tube kundi pati ang buong sasakyan na nagdadala ng missile ay agad na matutunaw o sasabog sa isang iglap. Magiging sandata ito na papatay mismo sa mga taong maglulunsad nito. Upang malutas ang nakamamatay na problemang ito, ginamit ng sangay ng pananaliksik sa depensa ng Timog Korea ang isang highly advanced na cold launch technology. Ang cold launch ay isang napakahirap na teknolohiya sa paglulunsad na tanging Russia at ilan pang makapangyarihang bansa lang sa militarang mayroon. Sa halip na buhayin ang makina para lumipad, gumagamit ito ng malakas na gas pressure para ibuga ang 36 toneladang missile palabas ng launch tube patungo sa ere. Parang binubuksan ang takip ng isang dambuhalang bote ng champagne. Sa tulong ng compressed gas, tatalsik ang missile ng 12 metro sa ere at habang nakalutang sa maikling sandali, iilaw ang solid fuel motor sa ibabang bahagi ng missile na magbubuga ng napakalakas na apoy. Dahil sa himpapawid na bubuhayin ng makina, hindi mapipinsala ng apoy ang launch vehicle at mananatili itong ligtas. Ang teknolohiya sa pagkontrol ng pressure upang maitulak ang 36 na toneladang bakal paakyat sa himpapawid at ang teknolohiya sa sequence control na nagpapailaw sa makina sa tamang oras habang nasa ere ay isang kahangahangang tagumpay sa inhenyeriya na halos parang isang sining. Ang puso ng Hyunmoo, 5 ang solid fuel motor, ay isa rin sa mga pinakamahusay sa mundo. Ang mga liquid fuel rocket ay nangangailangan pa ng oras para salina ng gasolina bago ilunsad kaya matagal at madaling makita ng kalaban. Samantala, ang solid fuel ay nakapaloob na sa loob nito kaya handa na itong ilunsad kaagad kapag ibinigay ang utos. Ang dahilan kung bakit ang dambuhalang halimaw na missile na ito ay makakapaimbulog kaagad patungo sa kalawakan sa sandaling pindutin ng buton ay dahil sa high-efficiency solid propellant na ito. Ang Hyunmoo na sumibad patungo sa kalawakan ay haharap ngayon sa pinakamatinding pagsubok, ang pag-re-enter sa atmosphera re-entry. Kapag bumagsak na ito mula sa taas na daan-daang kilometro patungo sa mundo, babangga ito sa mga molekula ng hangin sa atmosphera sa bilis na higit sa Mach 10. Sa puntong ito, makakaranas ang ibabaw ng missile ng hindi maisip na frictional heat at pressure. Ang temperatura sa unahan ng warhead ay papalo ng higit sa 7,000 degrees Celsius. Ibig sabihin, dadaan ito sa impyerno na mas mainit pa kaysa sa ibabaw ng araw. Kahit ang pinakamatibay na metal ay matutunaw parang ice cream at sisingaw sa harap ng init na 7,000 degrees Celsius. Kung matutunaw ang warhead, mawawala rin ang 8 toneladang masa at ang kinetic energy na susira sa bunker. Kaya ang warhead ng Hyunmoo 5 ay dapat na maging produkto ng advanced materials engineering na kayang tiisin ang matinding init na ito. Ang pangunahing teknolohiya rito ay ang ablation technology. Ito ay isang kamangha-manghang mekanismo sa pagdepensa kung saan isinasakripisyo nito ang kanyang sarili para protektahan ang loob. Ang ablation technology ay ang paglalagay ng espesyal na carbon composite o ceramic material
coating sa ibabaw ng warhead. Kapag nakatanggap ito ng matinding frictional heat, kusang nasusunog ang material na ito at nagiging gas. Ginagamit nito ang prinsipyo kung saan ang solid na nagiging gas ay humihigop ng init mula sa paligid habang ito ay tinatangay ng hangin. Ibig sabihin, habang nababawasan ang ibabaw nito, inilalabas nito ang 7,000 degrees ng thermal energy patungo sa kalawakan habang pinapanatiling ligtas ang tungsten core na siyang pangunahing aatake sa loob. Kasama ng teknolohiyang ito sa pagprotekta laban sa init, kailangan din ng isang mahusay na teknolohiya sa pagkontrol ng paglipad flight control upang gumawa ng maliliit na pag-aayos sa trajectory habang bumabagsak sa napakabilis na bilis upang tumpak itong tumama sa target. Ang paglipad sa bilis na Mach 10 sa loob ng atmosfera kung saan mabilis na nagbabago ang density ng hangin habang kinokontrol ang posisyon gamit ang maliliit na pakpak o gas thrusters ay nangangailangan ng precision computing power na, katumbas ng pagpapaputok ng isang bala upang tamaan ng isa, pang bala na lumilipad. Ngayon ibaling muli natin ang ating paningin sa lupa. Pagkatapos malampasan ang lahat ng hamon sa inhenyeriya, matiis ang init sa pamamagitan ng ablation at ginabayan ng tumpak sa itaas ng target, narito ang 8 toneladang bloke ng bakal. Susuriin natin ang bawat segundo gamit ang aghamang sandali kung kailan babangga sa wakas ang dambuhalang enerhiyang ito sa lupa. Ang lupa ay hindi lang basta putik kundi isang makapal na patong ng mga bato. Sa sandaling bumangga ang Hyunwoo, 5 ang pressure sa impact point ay mabilis na lalampas sa 10,000 atmospheric pressure. Ang matinding pressure na ito ay dadaganan ng tungsten warhead at ang granite ground ng lampas sa limitasyon ng mga ito. Ang shock energy ay kakalat bilang mga wave pababa sa bato. Ito ang seismic wave alon ng lindol na binubuo ng P-waves at S-waves. Ang natural na lindol ay nangyayari sa ilalim ng lupa dahil sa alitan ng mga tectonic plate at umaakyat pa itaas, ngunit ang artificial na lindol na nilikha ng Hyunwoo 5 ay isang pabaliktad na lindol na nagsisimula sa ibabaw ng lupa at bumabaon pababa patungo sa malalim na bahagi ng lupa na parang kalso. Ang granite ay napakalakas laban sa compressive force o ang puwersang nagpapabigat o dumidiin. Kaya nitong tiisin ang bigat ng daan-daang metrong kabundukan at protektahan ang mga bunker. Ngunit sa kabaligtaran, mahina ito laban sa shear force o ang puwersang nagpapayanig ng patagilid o pumupunit katulad ng sa S-waves ng isang lindol. Sa sandaling maabot ng shockwave ng Hyunwoo, 5 ang kisaming bato ng bunker, lalakas ang shear force na ito ng todo at ang matigas na granite layer ay mababasag na parang salamin at magsisimulang magkapira-piraso. Dito na magsisimula ang pagguho ng estruktura. Ang ganitong mekanismo ng pagwasak ay nagbibigay ng pinakamagandang solusyon upang maparalisa ang mga underground nuclear facility ng Iran o ang malalalim na bunker ng Hilagang Korea. Upang maiwasan ang pagsabog, ginawa nilang mas makapal ang mga pader ng bunker at hinukay pa nila ito ng mas malalim. Ngunit sa harap ng Hyunwoo, kapag mas malalim ang bunker at mas makapal ang nakapatong na bato sa ibabaw nito, mas bibigat lang ang babagsak na mga durog na bato kapag gumuho ito na magiging mas malagim na libingan para sa kanila. Ito ang kabalintunaan ng depensa. Ang mas nakakatakot pa ay ang posibilidad na mabago ang hugis ng warhead ng Hyunwoo, 5 depende sa misyon. Paano kung sa halip na isang 8 toneladang bakal ito ay nasaan yung multiple warheads na binubuo ng maraming maliliit na penetrator bomb kung ang 12-dosenang mabibigat na penetrator ay maghihiwalay at babagsak bago pa man tumama sa lupa, maaari ito maging isang area strike weapon na sabay-sabay nawawasak sa lupa ng isang malawak na lugar na parang bahay pokyutan honeycomb sa halip na isang seismic wave na nakatutok lamang sa isang punto. Kahit isipin pa lang, napakakakilakilabot na ng lakas nitong manira. Ang ganitong nakamamanghang kinetic energy strike technology ay niyanig ang doktrina ng mga makapangyarihang militar sa buong mundo. Dahil kahit hindi gumamit ng nuclear weapon, maaari nitong malampasan ang mga limitasyon ng conventional bombs at makagawa ng parehong estratehikong epekto ng isang tactical nuclear weapon. Ang mga sandatang nuklear ay parang pampulitikang sandata na halos imposibleng magamit dahil nagdudulot ito ng malagim na politikal at pangkapaligirang pasanin gaya ng radioactive fallout. Ngunit ang Hyunwoo 5 ay isang praktikal na panakot na maaaring magamit anumang oras sa totoong labanan ng walang inaalalang radiation. Ngayon oras na para pag-usapan ang hindi pantay asymmetric na takot na hatid ng Hyunwoo 5 sa geopolitics ng Korean Peninsula at ng buong mundo. Ang ibig sabihin ng asymmetric power, hindi pantay na lakas, ay ang mga sandatang nakakapagpawalang bisa sa mga kalamangan ng kalaban o umatake sa mga kahinaan nilang hindi nila kayang idepensa. Upang makabawi sa napakalaking dehado,
nila sa conventional forces, bumuo ang Hilagang Korea ng asymmetric power tulad ng mga nuclear weapon missile at mga underground fortress. Ang Timog Korea naman ay sumasagot gamit ang Hyunmoo, 5 na isa ring kakaibang antas ng asymmetric power. Kung may nakita mga palatandaan ng digmaan o may naganap na provokasyon, kayang pag-uwi ng Timog Korea ang pinakamalalim na underground bunker kung saan nagtatago ang pamunuan ng kalaban sa loob lamang ng ilang minuto kahit walang gamit na nuclear weapon. Itinatanim nito ang isang tiyak at pisikal na takot sa mga pinuno ng kalaban na mamamatay sila kahit saan man sila magtago. Ang pagpapaalam sa kanila na sa sandaling bumaba sila sa kanilang underground bunker para pindutin ang nuclear button ng lugar na iyon ay magiging sarili nilang libingan. Ito ang pinakamalaking dahilan kung bakit umiiral ang Hyunmoo. 5 ito ang pinakabuod ng malakas na paghihiganti. Kailangan din nating suriin ang issue sa range abot ng Hyunmoo 5 Ma. Sa kasalukuyan, alam na ang Hyunmoo 5 na may warhead weight na 8 tonelada ay may abot na humigit kumulang 300 kilometro. Ito ay sapat na distansya upang atakihin ang buong Korean Peninsula. Ngunit ayon sa batas ng pisika, kung babawasan ang bigat ng warhead, ang abot nito ay tataas ng exponential. Paano kung babawasan natin ang 8 toneladang warhead at gagawing 1 tonelada na lang gaya ng antas ng ordinaryong ballistic missile? Ang abot nito ay maaaring tumaas mula 3,000 kilometro hanggang mahigit 5,000 kilometro pa. Kung ang abot nito ay 5,000 kilometro, ito ay hindi lamang simpleng short-range ballistic missile kundi kasing antas na ng isang intermediate-range ballistic missile IRBM Selemer. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng pag-aayos ng bigat ng warhead ng Hyunmoo, 5 ay isang potensyal na strategic weapon system na kayang isali hindi lamang ang Korean Peninsula kundi pati na ang buong Northeast Asia at iba pang mas malalawak na rehiyon sa target radius nito. Ito ay hindi lamang sandata na nakatutok sa Hilagang Korea kundi bahagi rin ng malakas na porcupine strategy, estratehiya ng Porcupine Park-Capino na makakasagot sa panggigipit ng militar mula sa mga kalapit na malalakas na bansa. Balikan natin ang sitwasyon sa gitnang silangan. Upang wasakin ang malalalim na underground bunker ng Iran, ng Amerika at Israel ay umaasa sa mga aircraft drop bunker buster habang sinusugal ang napakalaking gastos at panganib. Kung meron silang kinetic energy weapon na kasing bigat ng Hyunmoo, 5 tiyak na mag-iiba ang kanilang taktikal na pagpipilian. Hindi na kailangang isugal ang buhay ng mga fighter pilot at hindi na kailangang makipaglaban ng husto para lusutan ang air defense ng kalaban. Mula sa kaligtasan sa likuran ng linya, maaari nilang paghuhuin ang pinakapuso ng kalaban sa isang pindot lang ng buton. Ito ang dahilan kung bakit gulat na gulat ang buong mundo sa teknolohiya ng missile ng Timog Korea. Sa kalagayang limitado, ang paggawa ng mga nuclear weapon ng mga siyentipiko ng Timog Korea ay nagpakita ng pagkamalikhain at determinasyon na baliin ng sukdulan ang mga pangunahing batas ng pisika upang malagpasan ang mga limitasyon ng conventional weapons. Kung hindi pumuputok, pabigatin mo. Kung hindi mabutas, yanigin mo ang mismong lupa. Ang simple at mukhang walang alam na ideyang ito ay naging totoo sa pamamagitan ng advanced engineering. Siyempre, hindi naman perpektong sandata ang Hyunmoo 5 dahil sa dambuhalang bigat nitong 36 na tonelada, bumababa ang bilis ng pagkilos ng mga mobile launcher at mahirap itago o ikubli ang mga ito bago ang paglunsad. Gayun din, malaking halaga ang kinakailangan upang mailunsad ang 8 toneladang warhead patungo sa kalawakan. Ngunit ang absolutong lakas sa pagwasak ng Hyunmoo 5 at ang imposibilidad na harangin ito ay sapat na para burahin ang mga kahinaang ito na nagbibigay ng hindi matiis na takot sa kalaban. Ang kasaysayan ng agham ng armas ay isang walang katapusang proseso ng ebolusyon sa pagitan ng sibat at kalasag. Kapag kumapal ang kalasag, tumutulis ang sibat. Kapag tumulis ang sibat, ang kalasag ay nagtatago sa ilalim ng lupa. Nang maging mayabang ang kalaban, na nakagawa sila ng perpektong kalasag sa pamamagitan ng paghuhukay ng mga granite bunker daan-daang metro. Sa ilalim ng lupa, gumawa ang Timog Korea ng isang 8 toneladang martilyong gawa sa tungsten na bumabagsak mula sa kalawakan upang basagin ng pira-piraso ang kalasag na iyon. Agham na sumisira sa karaniwang kaalaman. Iyan ang totoong kapangyarihan ng Hyunmoo. Ang pag-iral ng Hyunmoo 5 ay ang pinakamalakas na kasangkapan para sa kapayapaan na pumipigil sa digmaan. Sapagkat mayroong tiyak na pisikal na katibayan na sa mismong sandaling isipin ng kalaban ang pagpukaw ng gulo provocation ng kanilang taguan ang magiging sarili nilang libingan. Ang kapayapaan ay hindi na po protektahan ng mga salita, lamang kundi mula sa napakalaking kapangyarihan na pumipigil sa kalaban na mag-isip pang manggulo.
Napatunayan ng perpekto ng agham pandepensa ng Timog Korea ang napakalaking kapangyarihang ito sa pamamagitan ng batas ng pisika na tinatawag na kinetic energy. Ngayon, hindi lang tayo simpleng sumuri sa isang missile. Ang pagbabago sa pag-iisip upang malagpasan ang limitasyon ng mga bunker buster. Ang sukdulang batas ng pisika na nalikha ng masa at bilis. Ang cold launch technology na nagtutulak ng 36 na tonelada sa himpapawid. At ang materials engineering na nakakatiis sa alitan ng 7,000 degrees. Detalyado nating sinuri ang lahat ng advanced na agham at teknolohiya ng Timog Korea na napapaloob sa Yunmu, Limangbay. Isang halimaw na yayanig sa mundo kahit walang pampasabog. Ano ang inyong masasabi? Tinalakay natin ang halimaw na lakas ng Yunmu, 5 na kayang payanigin ang puso ng kalaban kahit walang nuclear weapons ang kamangha-manghang obra maestra ng agham pandepensa na isinilang mula sa pagsasama ng pisika at inhenyeriya. Ano sa tingin ninyo ang takot ng artificial na lindol na nililikha ng isang 8 toneladang bloke ng bakal? Kung nakatulong ang videong ito upang maunawaan ninyo ang kasalukuyang estado ng teknolohiya ng missile ng Timog Korea, mangyaring mag-subscribe at i-like ito. Ang pandaigdigang ekonomiya ay magbabalik na may mas malalalim pang kwentong agham na sisira sa inyong nakasanayang kaalaman. Bago natin tapusin ang video, magdadagdag ako ng ilang paliwanag para sa mga naghahanap ng mas malalim na geological at engineering details. Bakit granite? Ang granite ay isang plutonic rock, batong plutoniko na nabuo ng unti-unting lumamig ang magma sa ilalim ng lupa at isa ito sa pinakamatitigas na bato sa mundo dahil sa malalaking kristal nito at siksik na kayarian. Ang malaking bahagi ng kabundukan sa Korean Peninsula at gitnang silangan ay gawa rito. Ito ang pinakamagandang kondisyon para magtayo ng natural na kuta. Ang compressive strength ng granite ay umaabot sa 100 hanggang 200 megapascals. Ito ay 5 hanggang 10 beses na mas matigas kaysa sa konkretong ginagamit sa mga ordinaryong apartment building. Binubutas ng Hilagang Korea o Iran ang matitigas na batong ito gamit ang paghuhukay upang makagawa ng ilang dosenang metrong natural na bubong ng bato at sa kanila ito bubuhusan ng pinatibay na konkreto reinforced concrete na ilang metro. Ang kapal sa loob upang bumuo ng doble o tripleng depensa. Ito ay isang pader na bakal na imposibleng butasin gamit lamang ang lakas ng pagsabog. Para atakihin ang mga ganitong bunker, inimbento ang tandem warhead bunker buster. 2 beses sasabog ang pampasabog sa sistemang ito. Ang precursor warhead sa harap ay sasabog upang gumawa ng maliit na butas sa ibabaw ng lupa o sa panlabas na pader ng bunker at ang pangunahing warhead sa likod ay susunod sa butas na iyon para bumaon at sumabog ng napakalakas sa loob. Ngunit muli nagkakaroon ito ng limitasyon kung ang bunker ay nasa lalim na 50 o 100 metro pababa. May pisikal na limitasyon kung hanggang saan lang ito kayang bumaon. Bukod pa rito kung masyadong malalim ang pagbaon ng bomba, minsan ay hindi nakakayanan ng panlabas na casing nito ang friction mula sa bato at ito ay nayuyupi o nababasag. Kapag nabasag ang casing, masisira ang delayed fuse o ang mga pampasabog sa loob at magmimintis na lang ito, dude. Kung gagawing mas makapal at matibay ang casing para maiwasan ito, magiging sobrang bigat na ang bomba at hindi na kayang ikarga sa eroplano. Isang dilema. Ito ang orihinal na kontradiksyon sa timbang kumpara sa penetration capability ng mga conventional bunker buster. Nilutas ng Yunmu, 5 ang dilemang ito sa pamamagitan ng lakas loob na pagtanggal ng lahat ng pampasabog. Pinuno nila ang naiwang espasyo ng mga pampasabog ng napakasiksik high-density na tungsten alloy. Ang density ng tungsten ay 19.3 gramo bawat cubic centimeter na 2.5 beses na mas mabigat kaysa sa bakal. Kahit pareho pa ang volume, makakagawa ka ng mas mabigat at mas nakamamatay na warhead kung gagamit ka ng tungsten. Kailangang maliit ang volume hugis, laki nito upang mabawasan ang air resistance at mapanatili ang hypersonic na bilis na Mach 10 pataas. Gusto nyo bang direktang ikumpara ang enerhiya kapag bumagsak ang mabigat na tungsten warhead na ito sa bilis na Mach 10? Isipin ninyo ang enerhiya kapag bumangga ang isang 1 toneladang sasakyan sa pader sa bilis na 100 HA rate. Nakakakilakilabot na lakas tama ang Yunmu, 5 ay parang bigat ng 8 sasakyan na babangga sa bilis na 20 kilometers na 120 beses na mas mabilis kaysa sa 100 kilometers h. Kung ang bilis ay 120 beses na mas mabilis, ang kinetic energy ay umaabot sa square. Nang bilis iyon ay 14,400 na beses na mas malakas. Katumbas ito ng enerhiya ng 115,200 na sasakyan na sabay-sabay bumangga sa isang pader na nakasentro lamang sa isang tuldok. Sa sandaling tumama ang napakalaking enerhiyang ito sa lupa, ang bato ay nagsisimulang umakto behave na parang likido.
Sa ilalim ng ultra-high pressure ang mga matitigas na solid ay umaakto rin bilang fluids likido. Kapag hinampas ng warhead ang lupa, ang bato ay agad na magiging gas vaporize o magpapalit ng anyo patungong plasma state at lilikha ng dambuhalang crater. At ang enerhiya na nasipsip pababa ay magiging seismic waves o elastic waves at mabilis na kakalat. Ito ang simula ng pabaliktad na artipisyal na lindol. Ang pangunahing nagiging dahilan ng pagwasak mula sa mga alon ng lindol na ito ay ang S-waves at surface waves. Lalo na sa lalim kung saan naroon ang bunker, lubos na makapangyarihan ng S-waves na umaalon at tila pumupunit sa mga bato pababa pataas at pakaliwa pa kanan. Kapag nagsimulang magkabitak-bitak ang granite layer, ang napakabigat na timbang ng milyon-milyong toneladang bundok na nakapatong dito ay lalo pang magpapabilis sa paglaki ng mga bitak na iyon. Ang isang maliit na bitak ay hahantong sa dambuhalang pagguho sa isang chain reaction ang tinatawag na cascade effect na nagaganap sa ilalim ng lupa. Ang mas nakakawili ay paano kung ang target bunker ay hindi gawa sa granite kundi nasa malambot na lupa o buhangin. Ang malambot na lupa ay magsisilbing espongha na hihigop sa shock energy at mapapahina nito ang pagkalat ng mga seismic wave. Ngunit karamihan sa mga pangunahing pasilidad ng Iran at Hilagang Korea ay sadyang itinayo sa matitigas na mabatong lugar para sa depensa. Balinto namang isipin ng pinili nilang matigas na kalasag na ito ang siya pang naging perpektong medium na pinaka-epektibong nagpadala sa mga shockwave ng Yunmu 5. Muli tayong bumalik sa launch engineering ng Yunmu 5 upang tingnan ang detalye ng cold launch. Ang gas generator na nagtutulak paakyat sa 36 na toneladang missile ay karaniwang gumagamit ng mabilis na pag-expand ng gas mula sa pagsabog ng pulbura. Ngunit kung itutulak ng sobra ang 36 na toneladang, bakal masisira ang mismong missile o ang precision electronic equipment sa loob nito, at kung masyado namang mahina, babagsak ulit ang missile bago pa man ito tuluyang makalabas sa launch tube at dadaganan nito ang launch vehicle. Sa makatuwid, mahalaga ang teknolohiya para perpektong kalkulahin at kontrolin ang gas pressure ayon sa bigat ng missile. Ang bilis ng missile sa sandaling lumabas ito sa launch tube ay nasa 20 hanggang 30 metro bawat segundo. Sa napakaikling oras na ito sa himpapawid, kailangang iayos ng missile ang posture posisyon nito at ignite sindihan ang main engine. Kung malate ang pag-ignite, kahit 0.1 segundo man lang sasalpok ang missile pabalik sa lupa. Ang cold launch sa literal na kahulugan ay isang nakakakabang aerial acrobatics laban sa gravity. Ang solid fuel motor na sinisindihan sa himpapawid ay may kakaibang katangian kumpara sa liquid fuel rockets. Sa liquid fuel, maaari mong buksan o isara ang balbula valve para bawasan o patayin ang thrust anumang oras, ngunit ang solid fuel sa oras na masindihan ay parang paputok na hindi mo mapapatay hanggat hindi nauubos. Dahil dito, kinakailangan ng advanced design engineering upang kontrolin ang thrust sa pamamagitan ng paghubog sa solid fuel gaya ng hugis ng bituin o silindro para maimpluwensyahan ang surface area na masusunog nito. Ang engine ng Yunmu 5 ay naglalaman ng ganitong mga sekreto sa geometry. Suriin pa natin ang mas malalim ang heat protection technology o ang ablation technology kapag bumabalik mula kalawakan ng Yunmu patungo sa atmosfera. Upang matiis ang init na 7,000 degrees, hindi lang ito basta makapal na coating. Kailangang pare-pareho ang bilis ng pagkudkod nito. Kung mas mabilis makudkod ang isang side ng warhead, mawawala ang aerodynamic balance nito at iikot-ikot na parang trumpo ang missile hanggang sa magkapira-piraso ito sa himpapawid. Ang uniformity, pagkakapantay-pantay ng materyales ay ang mismong buhay nito. Kailangan din nilang lampasan ang plasma blackout phenomenon. Ang napakainit na temperaturang nalilikha kapag bumabagsak ang warhead sa bilis na Mach 10 ay ionize ang nakapaligid na hangin at lumilikha ng tabing ng plasma. Ang plasma na ito ay humaharang sa mga radio wave, kaya't ang anumang komunikasyon para gabayan o kontrolin ang missile mula sa labas ay ganap na napuputol. Kaya ang Yunmu 5 ay dapat na magkaroon ng sarili nitong Advanced Autonomous Flight Capability at umaasa ito sa Inertial Navigation System INS nito upang mahanap ang target nito sa panahon na putol ang komunikasyon o tinatawag na dark time. Pagkatapos itong malampasan ang malulupit na kalagayan at maabot ang ere na malapit sa target, aayusin ng kaunti ng Yunmu ang pinal nitong posisyon. Kailangan itong bumagsak sa halos patayong 90-degree angle upang 100% ng kinetic energy ay maipasa ng tuloy-tuloy sa ilalim ng lupa. Kung babangga ito ng medyo pahilig tatalsik o kakalat ang enerhiya nito, kaya bababa ang kakayahang manira ng bunker. Ang mga canard wings na uma-adjust sa anggulo habang nasa bilis na Mach 10 ay kailangang tiisin ang dambuhalang air resistance na isa na namang himala ng inhenyeriya.
Ang Hyunmoo APAM na pinagsama ang lahat ng perpektong teknolohiyang ito ay hindi lamang nagsisilbing ordinaryong tactical weapon, kundi isa itong strategic weapon na bumabago sa takbo ng seguridad ng buong bansa. Ang layunin ng doktrina ng malakas na paghihiganti ay upang basagin ang pagnanais ng kalaban na gumawa ng preemptive strike. Kung ang Hilagang Korea ay magbubukas ng atake sa Seoul, ang underground command post nila sa Pyongyang ay makakatikim ng ulan ng Hyunmoo sa loob lang ng ilang minuto at magiging isang malaking libingan. Ang tiyak na lohikang ito ng Mutually Assured Destruction MAD ang nagpapanatili ng manipis na kapayapaan sa Korean Peninsula. Ang mga bansang malalakas sa militar tulad ng Amerika at Russia na mayroong absolute ring o mga sandatang nuklear ay hindi na kinakailangan pang bumuo ng dambuhalang mabibigat na conventional warhead gaya ng Hyunmoo. Isang nuclear bomb lang burado ng anumang underground bunker man o syudad. Ngunit para sa bansang Timog Korea na hindi maaaring magkaroon ng nuklear, kinailangan nilang lumikha ng mapanirang kapangyarihan na singhusay ng isang nuclear weapon gamit lamang ang mga limitasyon ng conventional weapons. Isang mutation sa agham pandepensa na isinilang dahil sa kakulangan iyan ng Hyunmoo 5. Ang tagumpay sa paglikha ng Hyunmoo 5 ay sumisimbolo na ang teknolohiya ng industriya ng depensa ng Timog Korea ay lumampas na sa pagiging isang fast follower na humahabol sa mga mauunlad na bansa at nag-evolve na sa pagiging patre sa isang first mover na lumilikha ng ganap na bagong konsepto ng pound, armas na hindi pa umiiral sa mundo. Ang itotoneladang bigat ng warhead ay nagdadala rin ng mataas na antas ng estratehikong mensahe. Ipinapakita nito sa mundo ng hindi direkta na ganap ng nakuha ng bansa ang teknolohiya para sa intermediate range ballistic missile IRBM. Ito ang dahilan kung bakit nakatutok ang atensyon ng mundo sa missile range ng Timog Korea. Sa madaling salita, ang Hyunmoo 5 ay isang armas na nagtagumpay sa mga limitasyon ng nakaraang bunker busters, partikular ang panganib sa pagpapalipad ng mga eroplano at ang limitadong abilidad nitong bumaon sa pamamagitan lamang ng kombinasyon ng purong masa at bilis. Ginawa nito ang pinakapangunahing batas ng pisika, ang Equal Frac 1-2 MV2, sa pinakamatinding forma nito upang paghuhuin ang mga granite bunker daan-daang metro sa ilalim ng lupa, kung saan nagtatago ang pamunuan ng kalaban ng walang gamit na explosives kundi isang walang awang kinetic energy weapon na gumagamit ng artificial na lindol. Upang kontrolin ang dambuhalang halimaw na ito, ang mga siyentipiko ng Timog Korea ay isa-isang nilampasan ang pinakamataas na antas ng paghihirap sa inhenyeriya na makakamit ng tao, gaya ng cold launch na kayang magtulak ng 36 tonelada sa himpapawid at ang ablation technology na nakakatiis ng 7,000 degrees ng init. Ang bloke ng bakal na hindi pumuputok ay nagtatanim ng mas malagim at mas makatotohanang takot sa kalaban kaysa sa sandatang nuklear. Ito ang kasalukuyang antas ng inobasyon na narating ng agham pandepensa ng Timog Korea. Ngayon, gagawa tayo ng mas malalim na comparative analysis. May babangga ba ang kinetic energy ng Hyunmoo sa isang tactical nuclear weapon? Ang pinakamaliit na tactical nuclear weapon ng Amerika, ang B-61 nuclear bomb, ay may pinakamababang explosive yield, lakas ng pagsabog na katumbas ng 300 tonelada energy tinite. Ang purong kinetic energy na malilikha kapag bumagsak ang Hyunmoo 5 sa lupa ay kinakalkulang katumbas ng lakas ng 10 tonelada ng pagsabog ng TNT. Kung sa numero lang titingnan, parang hindi ito kasing lakas ng isang nuclear weapon. Ngunit ang mahalaga rito ay kung paano na ililipat transfer ang enerhiya. Ang isang nuclear weapon ay sumasabog sa hangin o sa ibabaw ng lupa, kaya't kumakalat ang enerhiya ng 360 degree. Ibig sabihin, ang enerhiya na ginagamit sa pagbutas ng lupa ay maliit na bahagi lamang ng kabuuan nito. Samantala, ang Hyunmoo ay inihuhulog ang lahat ng enerhiyang iyon pababa patungo sa isang tuldok lang na parang kalso. Kaya para sa pagwasak ng mga malalalim na bunker, ang directed kinetic energy, enerhiyang may partikular na direksyon, ay maaaring maging mas episyente kaysa sa mga tactical nuclear weapon. Sa totoo lang, upang masira ang mga pasilidad na daan-daang metro sa ilalim ng lupa, kailangan mong magpaputok ng higit sa daan-daang kiloton ng malalaking strategic nuclear weapon sa ibabaw ng lupa. Ngunit magdudulot ito ng hindi mababaliktad na sakuna sa mga nakapaligid na sibilyan at kapaligiran. Nakikita mo ang Hyunmoo ay ang rurok ng pinpoint strike, tumpak na pag-atake, binubunot at pinapaguho lamang ang mga target na underground facility na parang surgical operation, habang ginagawang kaunti lang ang pinsala sa mga nakapaligid collateral damage. Ito marahil ang pinakamapanira, ngunit sa balinto ng paraan ang pinakamalinis na armas. Gusto ko ring banggitin saglit ang material na bumubuo sa katawan ng Hyunmoo 5.
Upang makatiis sa bigat na 36 na tonelada habang lumilipad sa kalawakan ng panlabas na balat ng missile, iyon ay ang balangkas ng katawan ay dapat napakagaan ngunit sobrang tibay. Kung gawa ito sa bakal, masyado itong magiging mabigat kaya hindi man lang ito makakalipad. Kaya malawakang ginagamit dito ang mga advanced carbon fiber composite materials. Ang material na ito nagawa sa pamamagitan ng paghabi ng carbon fibers na mas manipis pa sa buhok na tao na inihalo sa plastic resin ay 10 beses na mas matibay sa bakal ngunit ang bigat ay 1/4 lamang. Dahil sa mga advanced composite materials na ito, napababa ng sobrang bigat ng mismong katawan ng missile at ang natipid na timbang ay ginamit upang maglagay pa ng mas maraming tungsten sa warhead at dito nakamit ang makapigil hiningang bigat ng warhead na aabot sa 8 tonelada. Sa huli, ang missile engineering ay isang gera laban sa timbang. Ang matiyagang pagsisikap ng mga engineer na magbawas kahit 1 gramo lang ng bigat at ipagpalit ito upang maging power ng pagsira ay naririto at nananatili sa loob ng dambuhalang itim na warhead na ito. Panghuli, ang katumpakan. Precision NG Guidance Method nito. Isang himala na ang matamaan mo ang isang bagay na bumabagsak mula sa kalawakan sa bilis na Mach 10 sa loob lamang ng ilang metrong radius ng error. Hindi lang satellite navigation GPS ang ginagamit ng Hyunmoo, 5 gumagamit rin ito ng Inertial Navigation System INS na hindi naapektuhan ng panlabas na radio interference at isang Terrain Contour Matching TERCOM system. Kapansin-pansin lalo na ang teknolohiya kung saan kapag malapit na ang warhead sa lupa iskan ito ang balangkas contour ng lupa gamit ang radar, ikukumpara ito sa nakapasok ng mapa at saka nito hahanapin ang target ng tumpak. Kahit pa magpakawala ng GPS jamming attack ang kaaway na bansa, ang Hyunmoo 5 ay patuloy na aatake sa target nito nang walang tigil. Bakit? Dahil meron itong mga tumpak na gyroscope na umiikot sa loob nito upang kalkulahin ang kasalukuyang posisyon nito at isang radar na nagsisilbing mata nito para basahin ang topografiya. Dahil dito ang Hyunmoo 5 ay hindi lamang isang pirasong bakal kundi isang matalinong smart kinetic energy weapon na may katalinuhang unawain ang paligid at i-adjust ang trajectory nito ng kusa. Dahil sa paglitaw ng dambuhalang missile na ito, ang pinakanaiipit sa gulo ay ang mga bansang may kalaban na dating nagmamayabang sa kanilang kaligtasan matapos makahukay ng daan-daang metrong underground bunkers. Ngayon, nahaharap sila sa panibagong dilema. Dapat ba nilang hukayin pa ng mas malalim ang bunker? Ngunit habang mas malalim ito, ang bigat ng mga batong babagsak kapag gumuho dahil sa shockwave ng Hyunmoo ay nagiging mas mabigat. Ang pagpapatibay palalo sa kalasag ay nangangahulugan din sa kanilang pagharap sa nakakakilabot na kabalintunaan na ang mismong kalasag ay magiging armas na dadagan sa kanila. Ito ay isang malakas na deterrent panghihikayat, panakot na nagpapabago mismo sa diskarte sa militar ng mga kalaban sa sandaling mapagtanto nila na ang kanilang underground bunker ay hindi naligtas ang tsansa sa pag-survive mabuhay ng kanilang command structures at nuclear facilities ay mabilis na babagsak. Ang Hyunmoo 5 na isang beses ay hindi pinapaputok ay ginagawang walang silbi ang pinakapangilalim core na estratehiya ng depensa ng kalaban sa mismong pag-iral lamang nito. Dito pa lang ay napatunayan na ang estratehikong halaga ng weapon system na ito. Kaya ano ang susunod na mangyayari sa evolusyon ng Hyunmoo? 5 naniniwala ang mga eksperto na ang paggamit ng warhead modularization at multiple independently targetable re-entry vehicle MIR-V technology ay maaaring mangyari. Higit pa sa paggamit sa 8 toneladang warhead na dambuhala at nag-iisa maaari itong mahati bilang 12-dosenang matatalinong submunitions na maaaring sumira sa maraming armored units o mga airport runway ng sabay-sabay. Ito ay ganap na posible sa anyo ng isang cluster bomb. Ang kombinasyon ng kinetic energy at mga precision strike ay nagtataglay ng walang limitasyong taktikong potensyal sa pagpapalawak tactical expansion. Maaari din nating isipin ang ebolusyon nito bilang isang sea-launched platform mula sa dagat. Kasalukuyan man itong pinapatakbo mula sa mga land-based mobile launcher, paano kung ito ay makakarga sa mga vertical launch tube ng susunod na henerasyong joint strike ships o malalaking submarine, isang totoong invisible fist na maaaring umusli ng basta-basta sa ilalim ng dagat at tumama sa malalalim na bunker habang umiiwas sa mga surveillance network ng kalaban. Ang kasaysayan ng paggawa ng missile ng Timog Korea ay punong-puno ng luha at tiyaga. Sa nakaraan ng ito ay kontrolado pa ng limitasyong US-South Korea missile guidelines sa mga hanay ng abot range at timbang. Ang mga siyentipiko ng Timog Korea ay nagpatuloy sa walang tigil na pag-aaral kung paano i-maximize, sulitin ang penetration capacity, kakayahang bumaon kahit may limitasyon.
At sa wakas, nung opisyal na natapos ang missile guideline taong 2021, ang kanilang inipit at nakakubling engineering potential ay sumabog tulad ng isang bulkan na isinilang bilang Hyunmoo 5. Ang pagsilang ng Hyunmoo 5 ay hindi isang himalang nagawa sa isang gabi. Simula sa Hyunmoo 1 in-improve sa precision strike capability ng Hyunmoo, second tapos ang cruise missile na Hyunmoo 3 at ang pagpasok ng bunker buster concept sa Hyunmoo 4. Iyan ang matayog na tore ng natipong kaalaman, mga datos at mga kabiguang nangyari nitong mga nagdaang dekada. Ang paggawa ng sandata para talunin ang kalaban sa pamamagitan ng bakal na hindi sasabog ay naging posible lamang dahil sa matibay na kasaysayang ito ng sariling pagsisikap sa teknolohiya. Pagbubuod muli natin mula sa pananaw ng pisika. Ang atake ng Hyunmoo ay nagaganap sa mga hakbang na ito, Stage 1. Pag-akyat sa kalawakan habang pinapalaki ng husto ang potential energy. Stage 2. Pagbabago ng potential energy na ito bilang kinetic energy habang gumagawa ng free fall at bumibilis ng hanggang lagpas Mach 10. Stage 3. Sa sandali ng pagbangga sa lupa, ang kinetic energy na ito ay nababago bilang isang dambuhalang seismic wave para tuluyang pag-uwi ng bunker. Isang kumpletong batas ng pangangalaga at pagbabago ng enerhiya, conservation and conversion of energy. Ni isang gramo ng pulbura ay hindi kinakailangan para rito. Ang gravity mula sa kalawakan at 8 toneladang bigat ng tungsten ang natatanging sandata nito. Ang paggamit sa mga batas ng kalikasan sa pinakamapangwasak na anyo nito. Iyan marahil ang pinakamataas at advanced na uri ng agham ng armas. Ito ay isang perpektong kinetic bombardment weapon na binuo ng itulak ang limitasyon ng classical mechanics ni Newton sa sukdulan na walang gamit ng pulbura na inimbento ng tao. Ito ang totoong pagkakakilanlan ng Hyunmoo 5. Ang pagunlad ng independent weapon system na ito ng Timog Korea ay lumikha ng isang malaking pagkabigla sa pandaigdigang industriya ng depensa dahil isa itong bagong landas na walang makapangyarihang bansa ang sumubok lakbayin. Para sa mga bansang pinoproblema ang mga underground military facilities na matatagpuan halimbawa sa gitnang silangan ng kinetic energy strike concept ng Hyunmoo, 5 ay walang alinlangang isang napakagandang alternatibo. Iyan ang sandali kung kailan pinangungunahan ng K-Defense ang teknolohiya sa pandaigdigang doktrina ng militar. Totoo ngang isang strategic weapon tulad ng Hyunmoo ay pinaghihigpitan ng mahigpit pagdating sa export. Ngunit ang maraming mga nakuhang nakapaligid na teknolohiya na natutunan ng buuin ang missile na ito tulad ng ultra-precision guidance technology, solid fuel motor optimization, advanced ablation material technology at cold launch. Systems ay ginagamit sa ibang weapon systems para i-export. At ang mismong mga ito ay naging pinakamakapangyarihang lakas upang dalhin ang kompetisyon at kakayahan ng mga defense industry ng Timog Korea patungo sa pinakamataas na uri sa pandaigdigang antas. Ang agham at inhenyeriya sa kahulugan ay walang pinapanigan. Walang mabuti at masama sa mismong equation na equal FRC 1/2 MV. Nakasalalay ang lahat sa desisyon ng tao, gagamitin ba nila ang dambuhalang enerhiya para manira o gagamitin bilang isang nakakatakot ngunit pampigil sa digmaan deterrent upang mapanatili ang kapayapaan. Sa balintunang paningin dahil sa dambuhalang lakas nitong sumira ang Hyunmoo, 5 ay naging pinakamabigat at epektibong pampigil na nag-iwas sa pagkaantala ng digmaan sa Korean Peninsula. Pinag-aralan natin ngayon ang makapigil hiningang mahika, hindi sa totoo lang ang matinding siyentipikong prinsipyo ng pagguho ng mga bunker na 100 metro sa ilalim ng lupa nang hindi gumagamit ng explosives pampasabog. Ang pag-iba ng pag-iisip, sa halip na lakas sa pagsabog, piliin ang masa. Sa halip na pulbura, piliin ang gravity. Higit pa sa simpleng pag-imbento ng armas, ito ay sumisimbolo sa paghamon ng tao sa mga limitasyon. Ito ang patunay at tagumpay sa kaalaman ng tao na sumisira sa karaniwang kaalaman. Pinupuri namin at taus-pusong hanga sa kamangha-manghang obra maestra na binuo ng dugo at pawis ng ating mga South Korean defense. Scientist. Nang ipinagmalaki ng mga pinuno ng kalaban na ligtas sila nang nagtago sa kaila-ilaliman ng lupa, sumagot kami ng isang 8 toneladang tungsten hammer na inihulog galing sa kalawakan. Kahit saan ka man magtago, magiging libingan mo yan. Ang babalang hindi na kailangan pang banggitin, ngunit lumikha ng isang hindi nakikitang kalasag na nakabuka sa himpapawid sa buong Korean Peninsula. Ang tanging bansang nagmamay-ari ng isang asymmetric force hindi pantay na lakas na kaya at halos pumantay sa nuclear weapons kahit na hindi man lang sila gumagamit nito. Ang seguridad sa pambansang depensa ng Republika ng Korea ay nananatili sa batayan ng napakabigat na solidong metal na ito. Dito magtatapos ang aming masusing investigasyon ukol sa kinetic energy technology ng Hyunmoo 5.
Sana kahit papaano mas nagawa ko itong madaling intindihin at napagaan ko ang mga komplikadong physical formulas at prinsipyo ng inhenyeriya para sa inyong pag-unawa. Ano ang pinaka napabilib sa inyo sa uri at konsepto ng atake ng 8 toneladang monster missile na ito? Ito ba ay ang nakakawasak na kakayahan itong maging dahilan ng artipisyal na lindol o ang teknolohiya ng cold launch na kayang bumuga pataas sa impapawid ng halos 36 tonelada ng bigat? Pakiiwan ng inyong iba't ibang mga komento o opinyon sa baba. Nangangako ang aming channel na Pandaigdigang Ekonomiya na patuloy na iaanalisa ng detalyado, tama at wasto ang nakatagong teknolohiya at nakakabilib na kapangyarihan sa likod ng agham ng K-Defense na sandata. Kung ang militar ay titingnan mo sa pamamagitan ng paningin ng siyensiya, magiging higit pa sa iyong nakasanayang kaalaman ang magpapakita sa inyo. Para sa susunod nating episodes, magbabalik kami ng mas walang limitasyon at mas kawili-wiling paksang agham para sa inyo. Kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick lang po ng mahigpit ang subscribe button at huwag kalimutang buksan, turn on ang notification bell icon ninyo upang matiyak na matatanggap nyo agad ang mabilis at bagong dokumentaryo namin. Kung naging kapaki-pakinabang ang aming video, sa'yo pakilike po ito. Gusto ko rin kayong imbitahan na i-share ang video na ito sa mga kaibigan at kakilala ninyong interesado rin sa militar at agham. Ang bawat maliit na tulong at suporta niyo ay may katumbas na matinding motibasyon namin para bumuo pa ng kalidad at mas magandang mga documentaries pagdating sa mundo ng agham. At bilang panghuli, naglagay po ako ng post sa community tab kaugnay sa isang kapana-panabik at kaakit-akit na science quiz patungkol sa ating kwento at naging paksa kanina ukol sa Hyunmoo 5. Ang warhead mass na 8 tonelada ng Hyunmoo ay katumbas sa ilang mga hayop at anong klase ng mga hayop yun? Madali mo yun masasagot ng direkta kung sinundan ninyo ng may buong tutok ang video hanggang sa dulo. At syempre ang makakasagot ng tama sa science quiz ay makakatanggap ng masaganang maliit na regalo matapos mapili sa lucky draw. Marami ang magkakaroon ng tsansang manalo kaya samali na agham na sumisira sa karaniwang kaalaman, Pandaigdigang Ekonomiya. Mula sa kaibuturan ng aking puso at buong damdamin, maraming salamat sa inyong mga tapat na manonood at para na rin sa pananatiling kasama ko ngayon para sa mahabang panahong ito bilang tunay na perpekto at mapagkakatiwalang kalasag at pinakamatulis na sibat na nagtatanggol para sa depensa ng buong Republika ng Korea ang kapayapaan at seguridad ng nagbibigay buhay na katotohanan na inihatid ng Hyunmoo. Ito na po muna, maraming salamat at dito na nagtatapos ang broadcasting ko. Magandang maghapon sa lahat, maraming salamat.